Minamahal na pamilya sa pananampalataya, mga kapatid na naglalakbay sa gitna ng mga pagsubok, malugod ko kayong tinatanggap sa sagradong sandaling ito ng pananalangin. Ngayon, sama-sama tayong dudulog sa paanan ng ating pinakamamahal na ina, ang ina ng laging saklolo, ang makapangyarihang tagapagkalas ng mga buhol sa ating buhay. Alam kong marami sa atin ang naririto ngayon na may mabigat na pasanin sa puso, lalo na ang mga buhol na gumagapos sa ating pananalapi. Marahil ikaw ay ginugulo ng mga utang na tila walang katapusan, pinahihirapan ng kawalan ng trabaho, o nalulunod sa kahihiyan dahil sa hindi matugunang mga pangangailangan ng pamilya. Kung pakiramdam mo ay nasukol ka na at wala nang matakbuhan, ang panalangin ito ay para sa iyo. Ipinapangako natin sa isa't isa na sa pamamagitan ng kanyang mapagmalasakit na pamamagitan, ang lahat ng tanikala ng kahirapan ay masisira, ang mga saradong pinto ay magbubukas, at ang mga imposibleng buhol ay kakalagin niya mismo. Bago pa man natin simulan ang ating taimtim na pagsusumamo, inaanyayahan ko ang bawat isa na isagawa ang isang makapangyarihang kilos ng pananampalataya. Ito ay hindi lamang isang simpleng gawain, kundi isang deklarasyon sa langit na buo ang ating tiwala sa kapangyarihan ng ating ina. Mangyaring i-type ngayon din sa comment section ang mga salitang ito. Ina ng laging saklolo, kalagin mo ang buhol ng aking pananalapi ngayon na Amen. Sa pag-type mo nito, ipinapahayag mo ang iyong pagsuko at pagtitiwala na ang iyong kahilingan ay dinidinig na. Ang bawat komento ay nagiging isang munting kandila ng pananampalataya na nagdaragdag liwanag sa ating sama-samang panawagan. At kung hindi ka pa bahagi ng ating lumalaking pamilya, mag-subscribe na upang palakasin pa ang ating buhay na tanikala ng panalangin. Sa ating pagkakaisa, mas lumalakas ang ating tinig patungo sa trono ng Diyos na dinadala ng ating mahal na ina. Nakikita ng ating ina ang bawat pusong naririto ngayon, ang bawat luhang tahimik na pumapatak, at ang bawat buntong hininga ng pag-aalala. Nauunawaan niya ang bigat ng iyong dinadala, ang kahihiyan sa hindi pagbabayad ng mga obligasyon, ang pagod sa walang katapusang paghahanap ng solusyon, ang sakit na makitang nagkukulang ang pamilya, at ang takot sa isang kinabukasang puno ng kawalang katiyakan. Huwag mong isipin na nag-iisa ka sa labang ito. Narito siya, ang ating ina, na may mga kamay na laging handang kumalas sa anumang gumagapos sa iyo. Ang iyong pagod, ang iyong pighati, at ang iyong tahimik na desperasyon ay mahalaga sa Kanya. Kaya't ihanda natin ang ating mga sarili. Buksan natin ang ating mga puso ng walang takot. Ilahad natin ang lahat ng ating mga buhol, at buong tiwalang ipagkaloob ang mga ito sa Kanyang mapagpalang mga kamay. Sama-sama, sa iisang tinig at iisang puso, tatawagin natin siya. Ngayon, buong kababaang loob at pananampalataya, simulan natin ang ating sagradong paglalakbay sa unang misteryo ng Santo Rosario. Sa misteryong ito, pagninilayan natin ang pagkalag sa mga buhol ng utang at pagkabagabag. Isipin natin sa sandaling ito ang ating mahal na ina, si Maria, na may bukas na mga palad, handang tanggapin ang pinakamabibigat at pinakakomplikadong buhol sa ating buhay pinansyal. Ipakita natin sa Kanya ang lahat, ang mga papeles ng utang na nagpapatong-patong, ang mga text message ng paniningil na kumikitil sa ating kapayapaan, ang kahihiyang nararamdaman sa tuwing hindi tayo makabayad sa ating mga obligasyon. Hawakan natin sa ating puso ang bawat alalahanin, ang bawat takot sa kinabukasan, at ang bawat gabi na hindi tayo makatulog dahil sa bigat ng mga problemang ito. Ialay natin ang lahat sa Kanya, nang may buong pananampalataya na walang buhol, gaano man kahigpit, ang hindi kayang kalasin ng Kanyang mapagpalang mga kamay. Siya ang ina ng laging saklolo, at ngayon, siya ay personal na sasaklolo sa atin. O aming ina, tagapagkalas ng mga buhol, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong pagod at nagdurusa. Dala namin sa iyong paanan ang mga buhol ng aming mga utang na siyang gumagapos sa aming kalayaan at nag-aalis ng aming kagalakan at kapayapaan. Talagin mo, aming ina, ang buhol ng mga credit card na lumulobo sa interes,
Kalagin mo ang buhol ng mga personal na pautang na sumisira sa aming mga relasyon sa kapwa. Kalagin mo ang buhol ng mga pautang sa negosyo na hindi na namin kayang bayaran at nagbabantang magwasak sa aming mga pangarap. Kalagin mo ang tanikala ng kahihiyan na dulot ng kawalan ng kakayahang tumupad sa aming mga obligasyon sa pamilya at sa iba. Hinihiling namin, iabot mo ang iyong maawaing mga kamay at isa-isahing hilahin ang bawat hibla ng aming mga problema hanggang sa kami ay tuluyang makalaya. Huwag mo kaming pabayaan sa dilim ng pagkakautang na ito. Ikaw ang aming pag-asa, ang aming kanlungan sa gitna ng matinding unos na ito. Mahal na ina ng laging saklolo, hindi lamang ang pisikal na buhol ng utang ang aming inilalapit sa iyo, kundi pati na rin ang mga hindi nakikitang tanikala na pumipigil sa aming pag-unlad. Wasakin mo sa iyong kapangyarihan ang bawat espiritual na hadlang, ang mga pader ng inggit na itinayo laban sa amin, ang mga masasamang salita na naghasik ng kamalasan, at anumang sumpa na nagpapabagsak sa aming kabuhayan at nagpapanatili sa amin sa kahirapan. Buksan mo, o aming ina, ang mga pintuan ng oportunidad na matagal nang nakasara para sa amin. Hayaan mong ang iyong liwanag ay tumagos sa kadiliman ng aming sitwasyon at magdala ng banal na kaayusan kung saan may kaguluhan. Palitan mo ang aming takot ng hindi matinag na pananampalataya, ang aming kakapusan ng banal na kasaganaan, at ang aming pagkabagabag ng kapayapaang nagmumula lamang sa iyong anak na si Jesus. Hayaan mong maranasan namin ang himala ng isang bagong simula sa aming buhay, pinansyal sa pamamagitan mo. Ngayon, kasama ang ating mahal na ina, ihanda natin ang ating mga puso upang dasalin ang mga panalangin ng misteryong ito. Sa bawat butil ng ating rosaryo, ilagak natin ang isang partikular na utang, isang partikular na alalahanin, o isang partikular na pinto na nais nating mabuksan. Sama-sama nating dasalin ng may nag-aalab na pananampalataya ang isang Ama namin, na iniaalay ang ating buong pagsuko sa kalooban ng Diyos Ama. Susundan natin ito ng 10 Aba, Ginoong Maria, kung saan, sa bawat pagbigkas, isipin natin na ang mga kamay ni Maria ay aktibong kumikilos na. Dahan-dahang kinakalas ang mga buhol na ating inilapit sa Kanya. Hayaan nating ang bawat dasal ay maging isang malakas na panawagan na umaabot sa langit. Isang patak ng pag-asa na didilig sa ating tuyot na kalagayan. Pagkatapos nito, buong puso nating iaalay ang isang luwalhati bilang pasasalamat sa tagumpay na sa pamamagitan ng pananampalataya ay natatanggap na natin ngayon. Ngayon, mga minamahal na kapatid, tayo ay lumalakad patungo sa ikalawang misteryo ng ating panalangin. Dito, pagninilayan natin ang pagsuko ng mga alalahanin at ang paghilom ng puso. Matapos nating ilahad ang mga panlabas na buhol ng utang, inaanyayahan tayo ngayon ng ating ina na tumingin sa loob ng ating mga puso. Sapagkat madalas, ang pinakamatitibay na tanikala na gumagapos sa atin ay hindi ang mga utang na nakasulat sa papel, kundi ang mga di nakikitang buhol ng takot, galit, at sama ng loob na nananahan sa ating kalooban. Paano nga naman dadaloy ang biyaya ng kasaganaan kung ang sisidlan ng ating puso ay puno ng lason ng pag-aalala at pait? Kaya't sa misteryong ito, hilingin natin kay Maria na tulungan tayong linisin ang ating mga puso, na isuko ang lahat ng bigat na ating dinadala, upang maging karapat-dapat tayong tumanggap ng himalang pinansyal na ating hinihintay. Ialay natin sa Kanya ang lahat ng ito ng may buong pagtitiwala. O aming ina ng laging saklolo, ikaw na nakakakita sa kaibuturan ng aming mga kaluluwa, lumalapit kami sa iyo ngayon upang isuko ang mga dinakikitang buhol na pumipigil sa daloy ng biyaya sa aming buhay. Kalagin mo, o aming ina, ang buhol ng walang katapusang pagkabalisa na nagnanakaw ng aming tulog sa gabi. Kalagin mo ang buhol ng takot sa kinabukasan na nagpaparalisa sa aming mga kakayahan. Kalagin mo ang buhol ng sama ng loob laban sa mga taong nanlamang, ng ganso o hindi nagbayad ng kanilang utang sa amin.
Kalagin mo ang buhol ng inggit na nadarama namin sa tuwing nakikita namin ang pag-unlad ng iba habang kami ay nananatiling lugmok. Kalagin mo ang buhol ng kahihiyan at pagdududa sa sarili na ibinubulong sa amin na kami ay bigo at wala ng pag-asa. Ang mga buhol na ito, aming ina, ay mas masakit at mas mahigpit pa kaysa sa anumang tanikala ng utang. Hinihiling namin, mahal na ina, na sa iyong pagkalas sa mga buhol na ito, ay hilumin mo rin ang mga sugat na idinulot nito sa aming mga puso. Pawiin mo ang bawat bakas ng kapaitan at palitan ito ng tamis ng pagpapatawad. Alisin mo ang aming mga pag-aalinlangan at punuin mo kami ng hindi matitinag na pananampalataya sa banal na probidensya ng Diyos. Kung saan may takot, ilagay mo ang iyong kapayapaan. Kung saan may galit, itanim mo ang binhi ng pag-unawa. Kung saan may inggit, buksan mo ang aming mga mata sa mga biyayang mayroon na kami. Gawin mong dalisay ang aming mga puso, o ina, upang ito ay maging isang malinis na daluyan kung saan malayang dadaloy ang mga himala at pagpapala ng Diyos. Hayaan mong ang aming panloob na paglaya ay maging daan para sa aming panlabas na kasaganaan. Ikaw ang aming manggagamot, ang aming taga-alo, ang aming gabay. Sa liwanag ng misteryong ito ng pagpapagaling at pagsuko, ihanda natin ang ating mga sarili upang magdasal. Sa bawat butil, isuko natin sa paanan ni Maria ang isang partikular na takot, isang partikular na sama ng loob, o isang partikular na tao na kailangan nating patawarin. Buong puso nating bigkasin ang isang Ama namin na ipinapahayag ang ating ganap na pagsuko sa kalooban ng Ama. Dasalin natin ang 10 Aba Ginoong Maria, na may kamalayan na sa bawat pagbati natin sa ating ina, hinuhugasan niya ang ating puso at pinapalitan ng kapayapaan ang ating pagkabagabag. Hayaan nating ang bawat dasal ay maging isang hakbang palayo sa kadiliman ng ating mga emosyon at palapit sa liwanag ng kanyang pagmamahal. At sa huli, ating iaalay ang isang luwalhati bilang pasasalamat sa panloob na kapayapaan at paghilom na nagsisimula ng mamukadkad sa ating mga puso sa pamamagitan niya. Tayo ngayon ay tumutuloy sa ikatlong misteryo, isang sandali ng sukdulang pananampalataya at pag-asa. Dito, pagninilayan natin ang ganap na pagtitiwala sa biglaang himala. Mga kapatid, alam ko na marami sa atin ang nasa bingit na ng kawalan ng pag-asa. Marahil ay mayroon kang takdang araw ng pagbabayad na hindi mo alam kung paano haharapin. Isang banta ng pagpapaalis sa tinitirhan, isang negosyong malapit ng malugi, o isang pangangailangang medikal na nangangailangan ng agarang pondo. Sa mga sandaling tila sarado na ang lahat ng pinto at wala ng panahon, inaanyayahan tayo ng ating ina na manalig sa mga biglaang himala. Hinihiling niya sa atin na isuko ang ating pag-aalinlangan at maniwala na kaya niyang pabilisin ang tulong ng langit. Sa misteryong ito, idedeklara natin na sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang imposible ay magiging posible ngayon din, at ang tulong na matagal nating hinihintay ay darating sa pinakahindi inaasahang paraan at sandali. O ina ng laging saklolo, ikaw na reyna ng mga apostol at ina ng mga himala. Lumalapit kami sa iyo ngayon na may pananampalatayang nag-aalab. Pabilisin mo, o aming ina, ang pagdating ng aming pinansyal na kalayaan. Mamagitan ka sa mga kasong tila wala ng solusyon. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa mga sitwasyong nangangailangan ng kagyat na tulong. Kalagin mo ang buhol ng mga pinal na abiso ng pagbabayad. Buksan mo ang pinto para sa isang trabahong hindi namin inaasahan. Magpadala ka ng tulong mula sa mga taong hindi namin kilala. Hinihiling namin ang isang biglaang pagbabago sa aming kapalaran. Isang banal na sorpresa na magpapatunay na ikaw ay tunay na nakikinig. Sa ngalan ng iyong pagmamahal, isinasa mo namin ang isang himala ngayon. Upang bigyang lakas ang aming pagsusumamo, buong puso naming idarasal ang isang ine, Ama namin, 10 ine Aba Ginoong Maria, at isang ine, luwalhati, na nagtitiwalang ang bawat salita ay nagpapabilis sa pagdating ng aming tagumpay. Ngayon, mga minamahal, ilapit natin ang ating mga puso
sa paanan ng krus sa ika-4 na misteryo, ang paghilom ng pananalapi sa dugo ni Kristo. Isipin natin ang ating mahal na ina na nakatayo roon habang ang bawat patak ng banal na dugo ng kanyang anak ay dumadaloy upang tubusin ang sanlibutan. Ang dugong iyon ang siyang lunas sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng sumpa, at sa lahat ng uri ng pagkaalipin, kasama na ang pagkaalipin sa kahirapan at utang. Sa misteryong ito, isasama natin ang ating mga pinansyal na pasanin sa pagdurusa ni Kristo. Ang bawat kabiguan sa negosyo, bawat pisong nawala sa panlilinlang, bawat utang na gumagapos sa atin, ang lahat ng ito ay ihahain natin upang mahugasan at malinis ng kanyang pinakamahal na dugo. Hihilingin natin kay Maria na nakasaksi sa kapangyarihan ng dugong ito, na iwisik ito sa bawat aspeto ng ating buhay pinansyal upang magdala ng banal na kaayusan, pagpapagaling at walang hanggang kasaganaan. O ina ng hapis na nagtiis kasama ng iyong anak sa Kalbaryo, isinasamo namin sa iyo na iharap mo sa kanya ang aming mga sirang pananalapi. Hayaan mong ang banal na dugo na umagos mula sa kanyang mga sugat ay hugasan ang aming mga wallet, ang aming mga bank account at ang aming mga negosyo. Hayaan nitong wasakin ang bawat sumpa ng kahirapan na ipinataw sa aming angkan. Hayaan nitong putulin ang bawat masamang ugnayan na humahadlang sa aming pag-unlad. Linisin nawa nito ang aming mga kamay upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng mga biyaya. Sa pamamagitan ng dugong ito, ipinapahayag namin ang aming paglaya mula sa lahat ng espiritual na hadlang sa aming kasaganaan. Sa pagdarasal namin ngayon ng isang Ama namin at 10 Aaba Ginoong Maria, kami ay nagtitiwala sa kapangyarihan ng pagtubos. At bilang pagkilala sa tagumpay na ito, buong puso naming ipinahahayag, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. At ngayon, mga kapatid, narating na natin ang huling misteryo, ang korona ng ating panalangin, ang pagbuhos ng banal na Espiritu Santo. Isipin natin ang ating mahal na ina, kasama ang mga apostol sa senakulo, na buong pananabik na naghihintay sa pangakong mang-aaliw. Sa gitna ng kanilang takot at kawalang katiyakan, bumaba ang Espiritu Santo na parang mga dilang apoy, pinuspos sila ng banal na tapang, karunungan, at lakas. Ganito rin ang ating sitwasyon ngayon. Ang mga buhol sa pananalapi ay kadalasang nagdudulot ng pagkaparalisa dahil sa takot at pagkabalisa. Hindi natin alam kung ano ang susunod na hakbang. Sa misteryong ito, isinasamo natin sa pamamagitan ni Maria ang kabiyak ng Espiritu Santo na ibuhos din sa atin ang kanyang banal na apoy. Hilingin natin ang kanyang karunungan upang makita ang mga solusyon na hindi natin nakikita, ang kanyang katatagan upang malampasan ang bawat pagsubok, at ang kanyang kapayapaan na magpapatahimik sa ating bagabag na mga puso. O ina ng laging saklolo, na unang tumanggap sa kapuspusan ng Espiritu Santo, isinasamo namin sa iyo. Ipamagitan mo kami sa iyong banal na kabiyak. Hilingin mo sa kanya na bumaba sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, at sa aming mga puso ngayon din. Puspusin mo kami ng espiritu ng karunungan upang maunawaan namin ang banal na plano sa gitna ng aming mga problema at makagawa kami ng mga tamang desisyon sa aming pananalapi. Puspusin mo kami ng espiritu ng katatagan upang hindi kami panghinaan ng loob at patuloy na lumaban ng may pananampalataya. Puspusin mo kami ng espiritu ng banal na takot sa Diyos upang ang lahat ng aming mga kilos ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Sa pamamagitan ng iyong panalangin, O Ina, pawiin nawa ng Espiritu Santo ang lahat ng aming pag-aalinlangan at palitan ito ng hindi matitinag na pag-asa. Sa ganitong pananampalataya, aming idinarasal ang isang Ama namin, 10 Aaba Ginoong Maria, at isang luwalhati, O aming Ina ng laging saklolo, tagapagkalas ng lahat ng buhol. Sa pagtatapos ng sagradong paglalakbay na ito, buong puso at buong pagkatao kaming nagtatalaga sa iyo. Mula sa sandaling ito, ikaw na ang aming reyna, aming ina, at tagapamahala ng aming kabuhayan.
Ipinagkakatiwala namin sa iyong mga mapagpalang kamay ang bawat sentimo na aming kinikita, ang bawat utang na aming binabayaran, at ang bawat pangarap na aming inaasam para sa aming mga pamilya. Balutin mo kami ng iyong banal na manto upang maprotektahan kami laban sa lahat ng anyo ng kasamaan, inggit, at espiritual na atake na naglalayong maghasik ng kahirapan sa aming buhay. Hawakan mo ang aming mga kamay at akayin kami sa mga landas ng kasaganaan at banal na probidensya. At sa mga sandali ng panghihina, yakapin mo kami sa iyong mga bisig upang maramdaman namin na hindi kami nag-iisa. Sa iyo kami lubos na nagtitiwala, sapagkat alam naming hindi mo kailanman pababayaan ang isang anak na tumatawag sa iyo. Amen. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, Aba, pinta kasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen. Salamat, aming pinakamamahal na ina, sa iyong walang sawang pakikinig at sa pag-ako sa lahat ng aming mga pasanin. Nagpapasalamat kami hindi lamang sa mga biyayang aming nakikita na, kundi maging sa mga himalang kasalukuyan mo nang isinasagawa sa likod ng mga pangyayari. Pinaninibago namin ang aming ganap na pagtitiwala sa iyo, sapagkat ang isang ina na tulad mo ay hindi kailanman magpapabaya sa isang anak na buong pusong tumatawag. Ang tagumpay ay amin na. Minamahal na pamilya sa pananampalataya, nagpapasalamat ako sa iyong pananatili hanggang sa dulo ng ating sagradong paglalakbay. Ang ating pagkakaisa sa panalangin ay lumikha ng isang malakas na tulay patungo sa trono ng Diyos. Kung ang panalangin ito ay nagbigay ng kapayapaan at pag-asa sa iyong puso, hinihiling ko sa iyo na gawin ang isang gawa ng pag-ibig. Ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan, kapamilya, o sino mang kakilala mong dumaranas din ng matinding pagsubok sa pananalapi. Huwag nating ipagkait ang pag-asang ito sa iba. Inaanyayahan din kitang iwanan sa comment section ang iyong mga personal na intensyon o kahit isang simpleng Amen bilang patunay ng iyong pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng ating komunidad, mag-subscribe na upang patuloy na mapalakas ang ating buhay na tanikala ng pananalangin. Hanapin din sa aming channel ang iba pang makapangyarihang panalangin para sa iyong mga pangangailangan. Manatili kang may pag-asa. Ang iyong himala ay paparating na.